Kumusta na po kayo mga kaibigan, lalong-lalo na doon sa mga kapwa ko manggagawa. Kayo po ba ay gustong makapag-apply ng trabaho dito sa New Zealand o isa ka po ba sa nangarap na maka-experience sa magtrabaho dito sa New Zealand? Meron pa akong good news para sa inyo. Kasi po ang New Zealand ngayong December 2025 ay mayroong ilulunsad na dalawang uri ng visa. Ito po yung mga seasonal visa. Kaya dalawang uri po siya at nakapaloob doon yung mga high skilled workers o kaya mga skilled workers at ang isa naman ay low skilled workers. Ang isang visa po doon sa mga skilled workers ay ang tinatawag nilang Global Workforce Seasonal Visa. Nakapaloob po doon yung may mga experience na o kaya mga skilled workers na. Pero nakapaloob pa rin siya sa seasonal visa. Ano po bang nakapaloob doon sa mga high skilled o kaya doon sa global workforce seasonal visa? Ito po yon mga trabaho. Kung kayo po ay may experience sa mga ganitong trabaho, agricultural technician, ayan, pwede po kayong mag-apply sa ganong visa. At saka snow sports instructor, yung mga ganong skilled o kaya ganong mga experience nyo, pwede po kayong mag-apply. Winemaker, ibig sabihin yung mga gumagawa ng alak, yan. Pwede po kayong mag-apply dito sa ganitong pwede po kayong mag-apply sa ganyang visa. Tulad ng mga outdoor adventure instructor, yan, mga ganyang. Pwede po kayong mag-apply dito sa New Zealand kasi mag-open po sila ngayong December 2025. Tulad pa ng mga adventure tourism guide, yan, mga tourism guide. Yan po ang mga hinahanap lang ngayon ng mga seasonal visa. Kung kayo po ay may mga experience sa mga ganyang trabaho, marami pa po yan. At katulad pa ng mga primary products inspector, yung mga inspector, yan. Pwede rin po kayo yan dito mag-apply. Kung kayo po ay may mga snowmaker, yung mga snowmaker, snow sports instructor, yung mga ganyang position, pwede po yung applyan. At saka marami pa yan. Marami pang ibang trabaho na mga related dyan. Kaya kung kayo po ay mga experience sa mga ganyang trabaho, pwede po kayong mag-apply sa ngayon. Kasi open na po ang ibang kumpanya, open na po sa ganong mga position at may mga kumpanya na po nag-hired sa mga ganyang position. Kaya kung kayo po ay interesado, pwede po kayong mag-apply through online. Sa mga ganyang position po, mag-search lang po kayo sa online at titingnan po nyo doon kung anong mga kumpanya, titingnan nyo kung anong mga trabaho at doon na po kayo mismo mag-apply para makahanap po kayo ng employer. Kasi po ang requirements, kailangan mabigyan ka ng offer ng employer at hindi bababa yung sahod sa 30 at saka mabigyan ka ng guaranteed hours para makapag-apply ka sa ganyang visa. Doon naman po sa doon sa isang visa, yung low skilled workers, ito naman po yung isang visa, yung PSB o kaya yung peak seasonal visa. Ito naman po yung mga low skilled workers. Napabilang po dito yung mga trabaho. Kailangan din may experience kayo sa mga ganitong trabaho kasi required din po yun. Ito yung mga trabaho sa mga low skilled workers. Kung ikaw ay isang low skilled workers, may experience ka pero hindi naman umabot sa taon o kaya sobrang tagal kasi pag mag-apply ka kasi dito, kailangan yung experience. Ito yung mga trabaho kung ikaw may experience sa ganitong trabaho, katulad ng mussel o kaya oyster farm workers, yan pwede po kayo. Halimbawa, mayroon pa ditong forestry workers, mga forestry workers, ayan, pwede rin po kayong mag-apply dito sa New Zealand kung gusto nyo maka-experience na magtrabaho dito sa New Zealand. Katulad ng meat process workers, yan, kasama din po yan sa low skilled workers. Ang isa pa ay sa seafood process workers, yan, mga ganyan. Kung may mga experience kayong mga trabahong ganyan, pwede po kayong mag-apply dito sa mga ganyang trabaho kasi naglulunsad po sila ng peak seasonal visa. Yung mga season lang yung mga trabaho. Ang requirements lang sa mga ganyang trabaho, kailangan lang doon sa isang visa, yung nauna, kailangan lang 7 months ka lang magtrabaho tapos pahinga ka sa Pinas ng 4 na buwan. Kailangan lumabas ka tapos
Kasi yung visa mo naman re-entry, pwede kang bumalik kasi valid yan sa 3 years. Yan po ang kahalagahan sa mga ganong seasonal visa. At doon naman po sa pangalawa, doon sa peak seasonal visa, kailangan mo rin mag-exit dito sa New Zealand ng 3 months at saka pwede kang bumalik kasi valid po yan. Kasi yung visa nyo ay mga re-entry naman. Kung ilang years ang ibibigay sa inyo, yun po ang kagandahan. Ang gagawin nyo lang, maghanap lang kayo ng employer sa internet. Kaya sa sunod kong video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-apply sa online at saan kayo mag-search sa mga employer para makapag-apply kayo ng inyong mga seasonal visa. Yun lang po. Kailangan po kasing makahanap kayo ng accredited employer at saka magbigyan kayo ng job offer. Kasi yan po ang pinaka-requirements. At saka pa, ang isang requirements pa, kailangan may mga health insurance lang kayo. Ang kagandahan lang po, kasi hindi na po nire-require nila ngayon yung English language o kaya yung IELTS. Yun po ang pinaka-good news sa mga nais magtrabaho o kaya nais maka-experience ng trabaho dito sa New Zealand. Pero ang aking masasabi lang, ngayon kasi medyo mahina pa yung mga trabaho sa New Zealand, kaya medyo mahirap pa sa ngayon. Pero pagdating daw ng 2026, babalik ulit yung sigla ng mga trabaho, kaya sila nag-hire o kaya sila naglunsad ng mga ganitong uri ng visa. Kaya kung ikaw interesado, mag-search ka na sa online para makahanap ka ng employer kasi sa mga ganyang seasonal visa, paunahan po diyan. Marami pong nag-a-apply sa ganyan. Kailangan makahanap ka agad ng employer para makapag-apply ka ng iyong visa. Sunod, ituturo ko sa inyo kung paano kayo makapag-apply at paano kayo makahanap ng employer sa online. Kung kayo po ay interesado, ilalagay ko po lahat ng impormasyon doon sa description. Kaya kung gusto nyo po, i-click nyo po yung description sa baba at doon nyo po malalaman lahat ng mga impormasyon. Kaya hanggang dyan lamang po at maraming salamat.